Nako po mga kababayan, breaking news po ito. ICC PRRD update tayo. Talagang lalaya na si Tatay Digong. Nakabili na po ng ticket si BP Sara. Mga damit. Inilagay na sa box po mga kababayan. Mga aparador. Inaisa-isa na inimpake mga damit. Pati mga chichirya ni Tatay Digong. Inimpake na po mga kababayan sapagkat si PRRD uuwi na po ng Pilipinas. Mga kababayan, ihanda ang kaldereta, ihanda ang litsyong manok, baboy baka na tutumbahin. Magandang balita ito mga kababayan. At talaga namang nagulantang ang buong mundo. Si Tito Soto, galit na galit sa Korte Suprema. Kaya pala galit na galit ito mga kababayan. Dahil gusto nga gawin ang posisyon ni Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, itong ICC, talo na. Isipin nyo, wala silang makuhang mga testigo. General Torre, nagpresenta na pupunta sa ICC na gagawin siyang testigo bilang EJK o resource person para idiin si Tatay Digong. Mga kababayan, ayan no, General Torre handang-handa daw pumunta sa ICC para tetestigo kay PRRD. Nako po mga kababayan, ano kaya ang magiging kinabukasan ni General Torre? Kasi si Sara, talagang magiging presidente na ito. Kaya ito mga bangag, pinkilista, bobolista, tangalista, iyakan na po mga kababayan. Pati Kongreso, hindi tanggap ang SC ruling ng impeachment ni Sara. Kaya itong si Tatay Digong, talagang lalaya na ito mga kababayan. Panoorin po natin ang sinasabi ni General Macañas. Bakit gustong mag-testigo itong si General Torre? Kasi sabi ng ICC, mga pulis dyan, PNP, sa Pilipinas, kulang tayo ng testigo. Matatalo kayo. Matatalo tayo. Wala tayong gagatasan. Sabi ng ICC mga kababayan. So ito si General Torre. Pakinggan po natin mga kababayan. Nako po, yari na sila. Talong-talo na. Ang mga dilawan dito. Trillanes nag-iyakan na. De Lima, Hontiveros, Bangagista. Tito Soto, iyakan na dito. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kasombrerong Dennis. Sinabi ni dating PNP Chief Nicolas Torre na bukas umano siya sa posibilidad na pumunta sa ICC sa Netherlands upang maging testigo laban kay dating Pangulong Duterte na nakapiit doon dahil sa kaso ng crime against humanity. Ito ang sinabi ni Torre sa programa ng DZMM nitong Enero 29. Si Duterte ay nakatakdang magkaroon ng pre-trial sa February 27. Matatandaan ng si Torre ang nanguna sa pagtakip kay former President Duterte upang dalhin sa The Hague. Ayan mga kababayan, si General Torre ang isa sa mga number 1 na aso ni Ngagba. So ngayon mga kababayan, ipipresenta ang sarili para maging testigo laban kay Tatay Digong. So ngayon mga kababayan, eto po. Hanapin po natin yung kanyang interview, si General Torre. Eto po, mga kababayan. DZMM, General Torre interview. Ito po, ICC. Para malaman natin dito. Ito po mga kababayan ko. Ito po. Tingnan po natin. Ito. Magkakaroon ng nasan nga ba yung kanyang mga kababayan ko? General Torre. I-check nga natin, nasan nga ba yung kanyang sinasabi dito sa ICC
na siya ay magiging testigo. Binigyan ng deadline hanggang Pebrero. Ayan o, ICC. I-check nga natin mga kababayan. Ito po ang sinasabi ng ICC. I-check nga natin. So, mamaya ito muna. Ito, may MMDA, aims to lessen road closure. Ito po. O, i-check muna natin itong drug war victims rep. Prepare for confirmation hearing. Ito po mga kababayan. CDO Fantastic. Ito po ang balita dito. I-check po natin ano sinasabi ng balitang ito. Ito po. Ano bang update dito sa ICC? Ni Tatay Digong, wala na. Bagsak ng ICC. Goodbye na talaga. Isipin nyo, hirap na hirap silang kumuha ng testigo. Pati si General Torre, gusto nilang maging testigo dito. Alam na this. Ibig sabihin, wala ng credibility ito. At si Attorney Butuyan ang dalawang magre-represent sa EJK victims dyan nga po sa pre-trial ni Pangulong Duterte. Kumusta po ang inyong paghahanda? Okay naman, Victoria. Oo. So, ang kailangan po namin talagang gawin mag-coordinate po sa ating mga kliyenteng mga biktima, ano? At kailangan din pong ipaghahandaan ano ba yung mga magiging opening, closing, pati na rin po yung mga magiging argumento sa confirmation of charges. Apo. So, yan po yung ginagawa po ngayon. So far, sir, ilan na ba? Ilan na ba yung EJK victims na inyong nire-represent? May mga nagsasabi 30, 29? Oo, hindi ko pa ngayon ma-disclose yung number, yung specific number talaga, no? Bagkus po, may nire-represent po tayo, oo. Kasi meron ding mga type C, na mga victims, Sila po yung mga pinayagan po na maging parte, Yung type A kasi, talagang sigurado pong within the scope sila. Tapos yung type C, naayon po sa pretrial chamber sa decision niya. Oo. Pero nasa proseso pa kasi ngayon yung pagpa-finalize. O, kita nyo mga kababayan, hindi pa na-finalize. Naghihiring na. Nahuli na, wala pang testigo. Saan kayo nakakita ng ganitong sistema nila? Mga kababayan, hinuli na, wala pang testigo, hindi pa guilty, ikinukulong na ninyo. Kaya itong si General Torre, wala na. Kung ito ang magiging testigo, wala na. Alam na this, nagawa-gawa ito. Hala ka, mga kababayan ko. Matindi po ito O anong sinasabi ng tangalista dito mga kababayan? Siyempre, alam nyo na pag tangalista, weak evidence, justice prevail. O, tignan nyo. Weak evidence, sabi ng talagang suporta ng taong bayan. 30 or more, di ba, 1,000 dapat ang grounds ng ICC para makisangkot. Talagang gawa-gawa lang. O, tignan nyo, gawa-gawa lang ito. Tuloy-tuloy na yan. Paano pa nila papalitan si Kaufman? Wala na silang time. Last year, daming appeal at motion. Pero ngayon, even may appeal sila, magiging ibang schedule na yun. O, mga tangalista ito. Tuloy na sana yan. Tangalista. Ganda ng tulungan ng kapwa-adik. Hawak kamay, kapwa-adik. Talagang tuloy-tuloy silang dinidiin si Tatay Digong. Nako po mga kababayan ko. Alam na this. Alam na this mga kababayan. Ano pa bang magagawa nyo dito? Si General Torre ang gagawing testigo. Ay, nako po mga kababayan, alam na. Binigyan ng deadline. Ayan Tignan po natin. Si General Torre. Nako po, yari na. Ano pa bang maaasahan nyo dito mga kababayan? Bending dalo ito Isipin nyo mga kababayan, ICC. Tapos gagawin nilang testigo ito. Magbibigay ng warrant of arrest nasa cellphone. Saan ka nakakita ng ganyan, mga kababayan ko? 'Di ba? Diyos ko Lord, mga kababayan. Temporary road closure, sabi ni, anong mangyayari dito pag si Torre ang naging testigo sa ICC? Alam na bending dalo ito, mga kababayan. So, ituloy pa natin ito. Netherlands. Okay. So, testigo. Sa ngayon,
kakaunti ang mga testigo laban kay Tatay Digong. Sa huling report na nabasa ko, out of 304 witnesses na na-record na sa ICC, only 5% doon ang angkop o yung testimonya nila pasok doon sa specific na krimen na kung saan inaakusahan nila si Tatay Digong ng crimes against humanity. Kasi may time period eh. Nung mayor siya sa Davao at saka nung presidente siya from 2016 to 2019, mayroong time frame. O, kita nyo mga kababayan? Ano naman sinasabi ng taong bayan dito? Ito po. Nautusan na naman ang asong ulol, ginagago na ng admin, sunod-sunuran pa din. Go, ayusin lang niya dahil pag napatunayan na scripted, mga sasabihin niya baka siya ang ipalit. Naku po, mga kababayan. Wala kasi lumulutang na pulis laban kay PRRD kaya si Torre na lang ang inutusan ni Ngagba. Ayan o, siya na lang ang papuntahin na bangag admin. Mauuto na naman si Torre ng bangag admin. Excited na siguro si Torre na pumunta doon. Di niya alam tinutuka na siya ng dahan-dahan ng karma. Kasi naalala ko yung sabi ni PRRD sa harap ni Torre na sinong nag-utos sa'yo na isakay ako. Or sinong nag-utos sa'yo na gawin to. Sagot ni Torre, ako. Ako ang masusunod dito. Ang sagot naman ni PRRD, sigurado ka? Kasi papatawag kita pag nagsimula to. Diba? Atin-atin na lang yan, handa to si Torre magpunta. Nako po. Huwag na humanda ka, Torre, pag nanalo si Tatay Digong. Mananagot kayo lahat sa pagpapakidnap at at babayaran nyo lahat ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Instead, nasa ICC ka pumunta. Naku po, ayaw kong basahin dito. Siguraduhin niya lang ang sariling gasto niya. Pag ginastusan ng gobyerno yan, plunder na din yan. Pag nanako na naman yan sa Pilipino, baka siya na makulong doon. Ala, tetestigo si Torre, ikukulong ka doon, ha ha ha. Wish will be granted for you. Ikulong ka na din dahil ikaw ang main person at maraming ebidensya laban sa'yo. Sumama ka na sa akop, please. Nako po. KSP talaga itong unggoy na yan. Ubod ng yabang. Pag si BP Sara ang naging president, ikaw na ang unggoy ay magiging super unggoy. Nako po. Si BBM at Lisa ang sisisihin ng mga Pilipino. Hindi pwede dahil alam ng ICC kung si Torre ang maging witness. Lalong mapapahamak ang ICC. Bahala na kayo. Kung ano ang ibig kong sabihin na hindi pwedeng maging witness si Torre. General Torre, utak niya ay parang tuta. Nako mga kababayan ko, yari. So kung ang ititistigo mo ay nangyari noong 2021, 2022, wala na yun. Kaya 304 yung testigo, hindi lahat pasok. Only 5% estimate ko, nasa 15 lang. Kaya ang ICC prosecutor, humiling siya sa korte na kung pwedeng dagdagan nila ang mga testigo. Kaya may panawagan sa mga pulis na titistigo laban kay Tatay Digong. At ito na nga, si dating PNP Chief Torre handang magtistigo kung kinakailangan. Okay. Ayan mga kababayan, si General Torre talaga ang gusto na maging testigo. Nako po, ano kaya ang mangyayari kay General Torre dito? Gagamitin na naman ni Ngagba, yun ang sabi ng mga tao. Yari, mga kababayan. Ito po, i-check po natin anong sinasabi dito. Yung ICC. Ito po mga kababayan ko, panoorin po natin. Apo. Sir, kayo po at Ayan. Are we expecting na talagang matutuloy na po itong confirmation of charges ngayong Pebrero? kasi inapela rin po ito, sir, Yes. ng kanyang legal team.
Well, oo, yun yung inaano natin, ina-expect natin na matutuloy po ito sa Feb 23 at tuloy-tuloy po sa Feb 24, 26 at 27 po. Opo. Meron pa rin po bang pending dyan sa ICC na mga petition or appeal po mula po sa kampo ng dating Pangulo? Meron po sila yung appeal nila sa jurisdictional Jurisdictional. challenge. Tapos meron silang another appeal na kaka-file lang nila this week with respect dun sa continued tension at yun po I think yung dalawang pending po Opo. ng defense appeals. Apo. Pero hindi siya kasing bigat nitong naging issue po kung siya ba nga ba ay fit to trial. Dahil ito yung nagpaantala ng medyo matagal dahil nga kailangan i-check yung kalusugan ng dating presidente. Kumbaga, while pending itong dalawang appeal ng Duterte camp, possible na matuloy pa rin po yung confirmation of charges. It can wait yung dalawang appeal na yon. Actually, sa appeals chamber siya, So, nasa separate na Opo. chamber yon ng ICC. So, at kung ang rule naman po sa Rome Statute at sa Rules of Procedure and Evidence, kung wala pong stay na tinatawag ng proceedings, tuloy-tuloy lang po yung proceedings na yan. Kung sa atin pa, kung wala naman pong TRO, tuloy-tuloy lang po yung proceedings na yan sa pre-trial chamber. Opo. And attorney, can you walk us through lang din po para dun sa hindi pa mga masyadong napakinggan itong mangyayari sa confirmation of charges. Anong mangyayari dun sa 23, 24, 26, and 27? At gaano kabilis nyo ina-expect yung desisyon ng court? Oo, ganito Victoria, So, ang magiging issue sa confirmation of charges hearing ay dapat bang ituloy sa trial proper? May sapat bang ebidensya that will, ito yung technical term, show substantial grounds to believe that the suspect committed the crime. Ayan mga kababayan. Kaya mahina ang ebidensya. Walang sapat na may pakita. Kumukuha na sila ng mga pulis gaya ni General Torre dito na magtetestigo laban kay Tatay Digong para idiin ito. Alam naman natin na si General Torre ang isa sa mga humuli dito at ginamit na aso. Yan pong sinasabi ng mga komento. Drug war victims, reps, prepare for confirmation hearing versus Duterte in ICC. Ngayon lang po ito mga kababayan. Nako po, yari na. Yari na. Halatado, bistado talaga ang mga ito mga kababayan ko. Alam na this. Okay, ano sinasabi ng mga komento dito mga kababayan? Bawal ang impacto doon sa ICC. Sabi ng mga huwes na mangkukulam. Naku po, bawal daw ang impacto doon. Torre is not credible. He was a kidnapper of FPRRD. He's trying to save his neck. Ha 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 ha. Torre, ikaw ang dapat makulong sa ICC sa pagkidnap. Pagkidnap kay PRRD, sana mawala na kayong mga hudas sa gobyerno. Naku po, siguraduhin niya na sariling gasto niya. Pag ginastusan ng gobyerno yan, plunder na din yan. Magnanakaw na rin yan. Naku po, there will be a day of reckoning. Naku po, ano gagawin niya? Chismis, tanim witness, wala nang sakit. Wala nang naniniwala dyan. Naku po, wag na humanda ka, Torre, pag nanalo si Inday Sara. Mananagot kayong lahat. Naku po, heto na ang isang makapal na mukha, si Torrete. Si Torrete ay di naman EJK victim. Siya ay pulis sa panahon ni FPRRD at bakit siyang maging testigo? Hindi pa nadala. Naku po, mga kababayan. Si Ngagbang dalhin doon. Naku po. Naku po, baka siya makulong doon. Naku po, mga kababayan. Nakita nyo po? Ang problema, ito, nagdesisyon na po ang ICC pre-trial chamber na hindi na pwedeng magdagdag ng testigo. Kung ano na yung nakasubmit, yun na yun. Ibig sabihin, yung willingness ni General Torre na magtestigo sa aking pagkakaintindi, hindi pa pwede sa ngayon. Kasi nakaset na yung confirmation of charges
February 27. Kailangan ituloy na nila yon. Later on na, depende sa takbo ng pre-trial, kasi nasa pre-trial pa lang tayo ngayon. Wala pa sa trial proper. Matagal po ang proseso ng ICC. Sa mga nabasa kong post, it will take mga 4 to 6 years ang pre-trial. Nako, mga kababayan ko, bakit kaya? Isipin nyo mga kababayan, hindi pa guilty, wala pang witness, nakakulong na. Kung aabutin ang ICC sa paglilitis kay PRRD ng 4 na taon din na nakulong si Tatay Digong na hindi man lang napatunayan ang kanyang kasalanan. Si Trillanes nga nag-iiyak na. May bago na naman na isasampang kaso kay Sara Duterte dahil hindi nila matanggap ang desisyon ng Korte Suprema. Sila Tito Soto na nag-iiyak na gustong baguhin yung saligang batas. Hindi kasi nasunod yung kanyang gusto. Umiiyak, akala mo abogado. Sabi ng taong bayan, lumayas ka na nga Soto, nakakabwisit ka na. Gusto pang palitan ng saligang batas, tsa daw. Para daw yung Korte Suprema, mawala na. Kailangan daw magretiro, sabi. O saan ka nakakita ng senador na ganyan? Itbulagaan, hindi naman abogado, nagpipilingero. Yan ang sabi ng mga tao, galit na galit mga kababayan. Kaya pala gustong matuloy ang impeachment, pangarap niyang maging vice presidente at maging pangulo. Ang kapal naman ng mukha mo, sabi ng mga tao. Mga kababayan ko, o sa tingin nyo, credible si General Torre na maging witness? Bakit ayaw mag-witness yung mga tao? Kulang-kulang. O tignan nyo. Alam na naman na ito ay gawa-gawa na naman. Okay, kung umabot ka sa bidyong ito, maaaring magkomento anong masasabi nyo kay General Torre. Credible ba siya? Mga kababayan, kapani-paniwala ba itong si General Torre? Kung siya yung isa sa mga dahilan bakit nakidnap si Tatay Digong sa ICC na dinela doon at kinulong? Mag-comment kayo. This is the Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Mabuhay po. At i-komento nyo kung anong lugar po kayo mga kababayan. Salamat po.